Bunsod naman ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kaya nais po nating alamin mula po sa kanilang punong bayan kay Mayor James Martilim kung ano-ano po ang ginagawa na pamamaraan na sistema. Handa po ba ang bayan ng Gasan kung sakasakaling mas lumala pa at mas tumaas pa ang mga bilihin dito po sa ating lalawigan. Kaya bibigyan po muna natin ng pagkakataon na makabati si Mayor James Lim para sa ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood dito sa ating programa. Mayor. So, magandang araw sa lahat ng mga nanonood at tagapakinig ng programa ninyo, DJ Myong, ano? At sa lahat ho natin mga kababayan, ito ho ay paalala lang po, no? Ito pong mga pag-uusapan namin ni DJ, hindi po para bigyan kayo ng matinding alalahanin or magpanik, pero ito po ay gusto nating ma-educate kayong lahat para magkaroon kayo ng kasarinlan sa kung papaano natin mapagtutulong-tulungan itong krisis na ito. Pero gusto ko pong sana samantalahin itong pagkakataon, syempre bilang Pangulo ng Liga ng mga Mayor sa ating lalawigan, at ako po'y matagal na naging pambansang Pangulo ng mga barangay, kaya't po yung ating lawak dito sa sitwasyon at pag-iintindi natin sa pag-analisa ng mga umiiral na bagay-bagay, bunsod ng krisis na umiiral ngayon at kung gaano siya kakaiba kumpara sa mga nakaraang krisis na dinaanan po natin. Mula po nung mga panahon na nagkaroon din naman ng ganitong krisis sa langis, kung naalala po ninyo, bago naging COVID, nagkaroon na rin po tayo ng mga krisis na umakyat sa $100 per barrel. This was about 20 years ago, 15 years ago, no? Over. And hindi naman po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. Dahil yung mga panahon na yon, yun po ay mga desisyon ng mga bansa na nagpo-produce ng langis na gusto nilang kumita ng malaki. Kaya po yun yung mga rallies noon. Ito pong sitwasyon na ito na umiiral ngayon ay wala pong kinalaman dun. Ito pong krisis na to ay may hindi lang malawakan, kung hindi mayroon ding matagalang epekto, no? Dahil ito po ay patungkol sa gera. Hindi po ito patungkol sa simpleng kagustuhan lang ng mga malalaking bansa na kumita ng mas malaki. Yun po yung sitwasyon natin, ano? So, syempre kailangan ma-explain natin sa kababayan natin ano po ba ang epekto nito. So, hindi tayo masyado magbababad sa pandaigdigang sitwasyon dahil mas medyo komplikadong ipaliwanag sa inyo yun. Kaya ipipilitin kong isimplify ano po ba ang epekto nito sa isang Marinduqueño, sa kababayan kong Gaseño, at ano po ba, dahil tayo po ay nasa isang isla, at tayo po ay hindi lang po Gasan ito po ay buong Marinduque. Dahil hindi naman po pwedeng sabihin ng Gasan na siya ay gasolo. So itong epekto na to ay para sa lahat ng Marinduqueño na sana po na nanonood, na ang layunin namin ni DJ Myong ay mabigyan kayo ng tamang impormasyon para makapaghanda. Ako po, bilang punong bayan ng Gasan, ay kakatapos ko lang pong kausapin ang aking mga department heads para bigyan sila ng heads up dun sa mga nangyayari. At ano po ba ang mga... Wala po kasing may isang tao na makakapagsabi na siya ay may solusyon. Wala po. At hindi rin po ako claim na magmamagaling po ako, no? Ang kaya ko lang pong ituro sa ating kababayan is importante sa akin na kayo po ay nabigyan ng tamang impormasyon, mabigyan ng tamang giya para ano po ba ang sa simpleng kakayanan natin ang maaari nating gawin bilang mamamayan dahil mahal natin ang ating pamilya. Tayo po ay nandito para magtulong-tulong. Kami po na nasa pamahalaan, bagamat gusto nating marisolba ng agaran, ay wala po tayong kapangyarihan para gawin yun. At hindi rin po kaya ng kahit na sino sa gobyerno sa panahong ito, sa pagkakaalam ko, dahil ako rin po ay may merong kahit papaanong ugnayan sa mga
mga nasa industriya ng petrolyo. So mga kaibigan po natin yung mga nandiyan dyan, mga nakahanap buhay din po natin sila. And syempre po, alam naman po natin kung bakit malawak ang epekto ng petrolyo. Dahil wala po tayong gamit or bagay na hindi nakakonekta dito. Mula sa pagkain, sa transportasyon, sa pang-araw-araw, sa kuryente, lahat po yan ay gumagamit ng petrolyo. Kaya po pag itong tinamaan, malawakan po yun. May domino effect. Yeah. At ang epekto po niyan, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Yun po ang epekto. So, umpisahan po natin kung saan po ba nagmumula ito. So, alam naman po ninyo, ang nababalitaan ng kababayan natin ay may gera. So, dahil may gera, tumataas lahat. Mali po yun. Hindi po dahil sa gera lang, kaya tumataas lahat. Hindi, yung epekto na ganon, yung gera na ito, ang nangyari po ay, hindi siya about the price. It's about the logistics. Meaning to say, ang ibig ko po sabihin, wala pong langis na makadaan sa Strait of Hormuz. So dahil walang makadaan, tumigil lahat ng barko, walang makapag-deliver, so ang pagtaas po ng presyo ay bunsod sa kawalan. Hindi po dahil may gusto lang magtaas ng presyo. Hindi po tulad ng nakaraang mga panahon na ang gusto lang ng mga OPEC members, yung oil petroleum producing countries, exporting countries, ay magtaas ng presyo. Ibig sabihin, may mabibili ka, mahal lang. Ito po, kahit mahal, may potential na wala kang mabibili. Yun po yung problema. So, ano hong paghahanda ang kailangan natin gawin? So, yung pagmahal niya ay dahil sa kasalatan, hindi ho dahil sa presyo lang. No? Merong supply, nakatambay lahat sila, walang makabiyahe, walang gustong kumilos, walang gustong gumalaw. Ano ho ang epekto niyan sa baba? Sa pagtaas po, mula sa nung nakaraang linggo, yan po ay nasa 70, naging 80, ngayon ho nasa 100. Kung magkakatotoo yung initial na projection na yan ay papalo ng $150 sa isang bariles, na mayroon pang mga salita na baka umabot ng 200, iyan po ay magdadala ng malawakang kahirapan sa ating lahat at malawakang perwisyo. So, kung iisipin po natin, ano hong paghahanda ang pwede natin gawin? Gusto ko hong limitahan to sa isla natin. Ano po? Kasi wala naman po tayo sa main island of Luzon. If we are in the main island, kung tayo po ay nasa main island, halimbawa po, tayo ay nasa Quezon, Batangas, Laguna, mas marami-rami po tayong alternatibo at mas marami-rami pong supply tayong matatakbuhan. Pagkukunan. Yes, pagkukunan. Pero dahil tayo po ay nasa isang isla, may posibilidad po at sana huwag mangyari na ang Mimaropa ay magkakanya-kanyang proteksyon ng kanilang resources. Halimbawa po ang Mindoro, dahil sa krisis, kesa sa mawalan sila at ayaw nila mag-import, yung kanilang mga bigas na dating inaangkat natin, ay mananatili na lang muna sa kanila. Tulad po ng mga nakaraan, kung naalala ninyo, dahil sa bagyo na sumalanta sa Mimaropa, ayaw na maglabas ng bigas ng Mindoro. Gusto nila para sa kanila lang muna, dahil uunahin nila ang kanilang mga kababayan. Paano po tayo na never na naghahanda tayo na tayo ay magtanim, magkaroon ng malawakang supply na pansarili bilang kasarinlan natin. Tapos po, masyadong malaki ang pag-aasa. Hindi ko pag-aasa natin sa gobyerno. Ang Marinduqueño, in general, we are highly dependent on government assistance, highly dependent on government aid. Di po ba? Kung titingnan natin. Katulad po kanina, ang sabi ko, ano ho ang pinakamabigat na epekto? Kami po dito sa Gasan, tulad po ng Buenavista at Torrejos at dahan-dahan po, ina-adapt ng probinsya natin na ilibre natin ang ating mga may sakit ng ambulansya. Pero kahit libre yan, kung walang diesel.
Exactly, ho. Saan tayo pupulutin? Yan po yan. O, Isa lang ho yun. isang item pa lang po yan na mararamdaman natin. O, bakit tataas ang mga ano? Dahil pag nag-angkat po tayo at ang Marinduque is about 90% import dependent. Anong ibig sabihin import dependent? Ultimo gulay po natin, isda natin, galing sa kabila, ipinapasok natin dito. Correct, ho. So kung titingnan po ninyo yan, dahil yan po ay gagamit ng diesel, tatawid ng barko, kahapon po, ang binayaran ko sa barko, nung tumawid kami nung isang araw, from 2,000 to 2,700. So, nasa 3,000 na, halos 4,000 na po yung normal. Sa amin po, may konting diskwento pa. Papaano po yung wala? So, yan po ay nagdala na kaagad ng pagsipa ng kung ako po ay may kargada halimbawa na paninda, magbabago na po kaagad ang presyo ng paninda ko. Doon pa lang sa tracking, dahil pa lang sa pagdala ko dito. So, saan po tayo papunta? Dahil po, yun ho ang aking projection at ito po ay naniniwala ako na maaaring pang matagalan, sana wag maging mabilis. Yun pong nakikita ninyo na presyo ng petrolyo ngayon sa mga gasolinahan. Kung nanonood po kayo ng TV, narinig ninyo sinasabi ng ERC na kukontrolin natin yung presyo. Huwag natin pabibiglain. Sa totoong buhay, hindi po talaga nila na makokontrol ito. Pinakikiusapan na lang po nila yung mga may mga tira, may mga whatever na palawigin nyo or huwag kayo bumawi ngayon, yung itataas ng petrolyo nyo, i-spread. Tinatawag natin, i-spread nyo yung difference in several days. Kaya lang, everyday po yun eh. Oo. Dati ho, tuwing Martes lang. Ngayon, everyday kasi nataas siya. So, pahirap ng pahirap ho yung pagpigil. So, ano pong ibig sabihin? Pag dumating po sa punto na yan po ay nasa mahigit 100 piso na per litro, baka po yung ating mga stasyon ng krudo ay mas mamarapatin pa nilang wag na lang mag-imbak. Correct, oo. So, pag nangyari po yun, di wala na po tayong diesel. Wala na pong bangka na mangingisda ang makakalaot. Ang makakalaot na lang yung disagwan. So, magkakaroon na to ng limitation. So, sigurado, pag tumaas ang demand, magmamahal din po yung nakakahuli ng isda. Ibebenta nila ng mas mahal. Dahil limitado nga po eh. Or, kung mag-iisip sila, unahin nila yung pamilya nila at sarili nila bago sila magbebenta. So, and dahil sa mga kasalatan na mangyayari, tataas sigurado ang mga presyo. Pangalawa, kaya po tingnan natin sa bigas. Saan po ba galing ang bigas? Yan po ay whether it's NFA, whether it's ano, ini-import nga natin dito yan. Tingnan po ninyo sa inyong mga merkado. Saan po ba galing yan? Galing Bulacan, galing Mindoro, galing ano. So, lahat po yan magbabagong presyo. As a matter of fact, kung di ako nagkakamali, kanina nagtanong ako, napakapangit na raw ng 50 pesos na bigas. Manilaw-nilaw na po yun. So, ibig sabihin, ang magandang bigas, nasa 60 plus ka na. So, may posibilidad ba na sumabay yan sa presyo ng petrolyo? Paano po pag nasa 100 piso ang kilo ng ordinaryong bigas? Hindi ko po sinasabing mangyayari. Pwedeng mangyari. So, titisin na po natin kung saan may subsidiya. Ganun po yan eh, kasi pagkain po yan eh. So, ano po ba ang aking paghahanda na gusto kong ilapit sa ating mga kababayan? DJ Myong, no? Ang aking panawagan, number 1, sana po wag tayong maging 100% isisisihin natin ng gobyerno. Wala hong kasalanan ng gobyerno dito at wala ho siyang tuwirang magiging solusyon para sa ating lahat. Ang solusyon po dito ay magtulungan tayong mga magkakababayan. Santabi natin kung ano man ang meron natin sa sarili natin. Kasi pagdating nitong krisis na to, wala pong kikilalanin itong krisis na to, ha? Mayaman, mahirap. Mayaman, mahirap, politiko, hindi. Wala po siyang kikilalanin. Ang titingnan lang niya, gusto mo bang kumain? Ito ho ang panahon na pati ang halaga ng salapi ay walang kwenta. Oo. Hindi naman po natin makakain yung pera. Correct, oo. May pera ka, wala ka naman mabiling bigas. Makakain mo ba yung pera? Oh, di po ba? So, ang dulo nito, pag umiyak at kailangan ng anak mo ng gatas,
may pera ka nga, wala namang gatas. So, wala rin. So, at the end of the day, kailangan po tayong mag-isip ng mga pamamaraan kung saan tayo ay pwedeng maging self-sufficient. And yung ambagan po natin, in our small little way, yung populasyon naman ng Marinduque ay hindi tulad ng ibang probinsya na napakarami, na napakalaki. So, kung titignan po natin, at mabait ang Panginoon sa Marinduqueño dahil maraming lupa dito ang nananatiling idle. Tiwangwang, wala hong tanim, walang ano. So kung titignan po natin ano hong instruction ko sa aking mga agriculturists, sabi ko, ngayon pa lang, kung kaya natin mag-imba, kahit munggo, kahit ano, later on, tignan natin kung itong mga gulay na mabilis tumubo, kaya nating buruhin. Halimbawa po, nakakalungkot na ang Pilipino, ang alam lang niyang buruhin ay itong tinatawag natin na ano yun, yung cucumber, yung papaya na ano, yung atsara. Hanggang doon lang po tayo. Tingnan niyo po ang mga Hapon, pa nagburo sila, ulam na yun, ang sarap. Yung mga Koreano, kung sila ay magburo ng gulay, talagang pwede mong anuhin. At tayo ay mayaman sa ganyan. Ang pagburo ay sistema lang ng suka at asukal at mga ganyan. Ano po? Correct. So kung matututo po tayo mag-aral ng iba't ibang pamamaraan, pag-iimbak. yan, makaimbak tayo, makasagtabi tayo. Alam ko, yung karamihan, hindi ninyo siguro iniisip na hindi siguro mangyayari. Ang akin po dito, paano kung mangyari? Handa po ba kayo? Correct. Handa ba tayo? Handa ba tayo na ang meron lang natin ay pera? Ang gobyerno, ang mabibigay niya sa'yo, pera. Kung gusto mo. Kung wala ka naman mabibili, aanhin mo yung pera. Correct. So ganun din po yan. No? Even sa ating mga livestock, baboy, baka, kambing, etc. Kung kaya natin ngayon pa lang, paramihin yan. Tama nga itong desisyon ng ating mahal na gobernador na nagkasundo kami na ihinto muna natin ang export ng mga baboy na yan. Later on, huwag kayong mag-alala, uubusin din ninyo yan. Wala rin kasi tayo magkukunan later on. No? So, yan po yung mga initial na mga wino-workout po namin. Ang akin pong instruction sa aking mga department heads, I know I may sound like a doomsday sayer, but that's not my objective. My objective is to prepare ang ating mga kababayan na maging handa sa anuman pwede mangyari. Kung kaya natin magtanim-tanim sa backyard natin, kaya natin, hanggat may ref pa tayo, hanggat may ganito pa tayo, atin pong pagtulong-tulungan dahil pag hindi, saan po tayo pupulutin? At Correct. Hindi po tayo basta pwedeng mag-isip na iaasa natin sa gobyerno or sa kabila. Kasi sila rin po magkakaroon ng sarili nilang pangangailangan na between us and them, syempre unahin nila sarili nila. Correct. Oo. Paano So, tayo? Mayor, nabanggit nyo yung ilang mga instruction na ibinigay nyo po sa inyong agriculture office, among others. Pero dun sa pinagmitingan nyo ba, ano-ano na yung nabanggit na napag-usapan nyo po na mga konkreto o mga espesipiko pa na mga pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Sa ngayon po, no, kumuha muna ako ng datos. Kasi po kagaya ng Gasan, malungkot man aminin na hindi po ako katulad ng ibang bayan na kahit papaano may imbakan sila ng diesel. So sabi ko, baka pwedeng mag-imbak tayo kahit na mahal, at least meron tayong konti, at least pag emergency, meron tayong panglagay sa genset natin. Otherwise, may genset ka, wala ka naman diesel, di, bali, wala. Useless din. Ka rin kuryente. So ito po yung mga pansamantalang sinusubukan natin. At tayo'y nananalangin na sana wag maapektuhan yung mahal na araw natin, Correct, yung mga panahon na ito lang tayo nakakabawi, mawawala lahat yan dahil maghihirap ang panahon. And ang mahal na araw ay about 2 weeks away pa. So kung titignan po natin itong susunod na ilang araw papunta sa Abril, hindi naman po ito pakonti. At gusto ko lang din pong i-share na halimbawa, talagang tumigil ang gera. Ibig po ba sabihin yan, makakapanumbalik kakaagad tayo sa sitwasyon na iniwanan natin? Hindi po. Dahil ang nangyari po dito sa gera natin, sinira nila yung mga pasilidad.
Correct, oo. So, it will take time. Magkakaroon po ng ilang panahon Pagsasaayos. para maitayo yun, para ma-reconstruct yun, para mapaandar ulit yun. Paano kung taon po abutin yun? Kasi taon po binild yun eh. Correct, oo. Sinira lang natin ng ilang araw. So, ngayon taon din ulit natin gagawin. So, ito po yung mga nakikita natin. So dito ho ba, Mayor, sa inyo pong munisipyo ay or sa local government po ng Bayan ng Gasan ay inimplement niyo ho din ba yung panawagan ng atin pong mahal na Pangulo na i-activate yung tinatawag na compressed work week o yung 4 na araw na pagtatrabaho ng mga empleyado? Kayo po ba inactivate niyo ito dito sa inyo pong As a bayan? matter of fact, kakatapos ko lang i-issue yung executive order ko bago kayo dumating. Pinagkasundo ko muna sino talaga yung may gusto ng 7 to 6, 8 to 7, may mga ganun po kaming pinagkasunduan. At sinong mga ahensya o departamento ang magpapatuloy ng 5 araw dahil hindi kakayanin pag sila ay magbawas. At syempre, hindi po naman, well, as much as ang intensyon ng 4-day work week ay makapagtipid, tatanggapin po natin ang katotohanan na masasakripisyo ang serbisyo. Correct. Kasi po, yun pong matitipid natin versus sa is-sacrifice natin na ano, ay more or less pareho lang din. Kasi pag tinignan ninyo yun, babawasan mo, ililipat mo lang yung oras dito, ihinto mo lang yung isang araw, so, pero pinahaba mo naman yung oras ng iba. Correct. So, I think, unless part of that also is to not use electricity, pero alam nyo naman ang Pilipino, medyo mahirap natin pigilan sila na sabihin mo, wag gamitin. Parang ganyan. So ito po yung nakikita ko. Ako personally, sabi ko, let's do our best. Let's inform as many of our kababayans on the upcoming crisis, and let us make sure na yung disiplina natin, ito ho ang panahon na kakailanganin talaga natin ang dedikasyon at disiplina, hindi para lang sabihin natin na sana maitawid natin ito, pero maging leksyon na rin sa atin yung kahalagahan ng Pagtitipid. pagtitipid at yung malasakit natin. At hindi lang tayo maging makasarili, dahil kung magiging makasarili tayo, meron po din itong masamang epekto. Halimbawa, hindi tayo magtutulungan. Pag yung iba sa inyo meron, yung iba sa atin wala, ano sa tingin nyo ang gagawin ng wala? Siyempre, So, dyan tataas papasok ang yun. krimen. Magnanakaw yan. Hindi dahil gusto niya, kung hindi dahil kailangan niya. Maitawid yung isang araw niya. Yeah, so kung titingnan po natin yan, we don't want that to happen. Hindi po natin ninanais na mangyari yon, pero sa mangyayari ngayon na malaking kaguluhan, kaya nga po napapag-usapan hindi ba ito ay parang pandaigdigan ng gera? Laban. Ganon, o laban. Ano po? So the crisis itself is like World War III. The crisis we're talking about, because the impact is worldwide. So, tingnan po ninyo, tinitignan ng Japan na ilalabas na niya ang reserba niya na langis. Buti siya may reserba. Tayo. Paano tayo? Sa Di po mahabang ba? panahon. Oo, tingnan ninyo, yung Nakadepende. ibang bansa, hindi sila masyadong tatamaan dahil sila ay may nuclear power plant. Hindi yun kailangan ng fuel. Tayo, wala po tayo nun. Binan natin ang nuclear sa ating bansa at ayaw natin tanggapin. Dahil dyan, ang buong Pilipinas ay nakaasa sa diesel, sa coal, sa LNG. Lahat po yun, mangangailangan ng transportasyon. Lahat po yan, mangangailangan ng barko at mangangailangan ng logistics para paandarin ang ating mga generator na nagbibigay ng power sa ating bansa. Tulad po ng Marinduque. Dito po, lahat ng ating pinagmumulan ng kuryente natin ay diesel. Sa pagkakaalam ko, may ilang buwan na lang yata na kapasidad ang ating Marelco. Pagkatapos niyan, by the time nabibili siya, baka hindi na niya kayang bayaran yun, magba-brown out na tayo. Kaya nga ni po Lalo pat papalapit nga ho tayo sa Holy Week, kung saan, sabi mo nga, yun yung panahon na sana'y makakabawi ang marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga negosyante.